Nahihirapan na ang iyong sasakyan umakyat sa mga ahon gaya ng dati. Maaring pakiramdam mo ay walang nangyayari kahit apakan mo ang silinyador o parang kulang na kulang sa lakas ang kotse tuwing paahon kahit sagad na ang apak mo. Kung nararanasan mo ito, hindi mo na ito dapat baliwalain. Hindi ito normal na pag-uugali at sa karamihan ng mga kaso may tiyak na mga sira na nagdudulot nito na siyang nagpapahina sa kakayahan ng makina, lalo na sa mga pagkakataong pinakakailangan ito gaya ng kapag umaakyat sa ahon. Kaya naman, isa-isahin nating tatalakayin ang mga pangunahing dahilan ng pagkawala ng lakas ng sasakyan tuwing paahon, kung paano ito matutukoy at kung paano ito maaayos ng epektibo at direkta. Unang elemento, ang maruming air filter. Maaaring mukhang simpleng piyesa lang ang air filter, mura at madaling palitan, pero huwag ninyong maliitin ang kahalagahan nito. Napakahalaga ng papel nito para sa maayos na takbo ng makina dahil kung hindi ito makahinga ng maayos, hindi talaga aandar ang makina. Ang pag-andar ng isang combustion engine ay nakasalalay sa tamang timpla ng hangin at gasolina. Dapat eksaktong balanse ang proporsyong ito para maging malakas, malinis at epektibo ang pagsunog ng gasolina. Kapag kulang ang hangin, humihina ang pagsunog at nagsisimulang mabulunan ang makina. Ang tungkulin ng air filter ay tiyaking ang hangin na pumapasok sa makina ay walang alikabok, dumi, mga partikulang nakakasira at anumang debris na maaaring makapinsala sa mga panloob na bahagi. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang filter na ito ay nababara. Napupuno ito ng residue, bumabara at hinaharangan ang hangin. Sa karaniwang paggamit sa patag na kalsada, maaaring hindi mapansin ang limitasyong ito. Ngunit paakyat sa matarik na daan kung saan kailangan ng makina ng hangin para sa higit na lakas, kapansin-pansin ang kakulangan. Hindi na ito makatugon, kaya mukhang normal ang takbo sa patag pero humihina sa paakyat. Delikado ang maruming filter dahil walang babala, error code o ilaw sa dashboard. Tahimik itong problema. Mapapansin mo lang na mahina na ang pagbilis ng sasakyan, hirap umakyat sa RPM at mas malakas kumonsumo ng gasolina nang hindi mo alam ang dahilan. Ang mga air filter na nasa napakasamang kondisyon ay maaaring magpilit sa makina na sumipsip ng hangin sa pamamagitan ng isang siksik na masa ng dumi. Ginagawa ng makina ang makakaya nito, ngunit nauuwi itong pagod, hindi epektibo, at walang magawa kapag paakyat. May direktang epekto ito hindi lang sa lakas, kundi pati na rin sa konsumo, emisyon, at maging sa tagal ng buhay ng makina. Pagdating sa dalas ng pagpapalit, nakadepende ito sa mga kondisyon ng paggamit. Sa mga urban na lugar na kaunti ang alikabok, maaaring palitan ang filter kada 15,000 kilometro. Sa kabilang banda, sa mga rural na lugar, maalikabok o labis na marumi ang hangin, mahalagang suriin ito kada 5 hanggang 10,000 kilometro. Kung ang filter ay maaaring hugasan, sapat na ang paglilinis gamit ang compressed air o ayon sa rekomendasyon ng gumawa. Isang detalyeng madalas na hindi napapansin ang nararapat ding banggitin. Ang ilang mga bagong sasakyan ay may mga airflow sensor na nakakabit kaagad pagkatapos ng filter. Ang baradong filter ay nakakaapekto sa mga sensor, humaharang sa hangin at sumisira sa halo ng gasolina. Ang pagpapalit ng air filter ay murang maintenance na maaari mong gawin. Bago mo isipin na palitan ang mga sensor o gumastos ng malaki para sa mga komplikadong diagnostic, simulan mo muna sa pagbukas ng kahon ng filter at suriin ang kalagayan nito. Maaaring nandoon na ang solusyon, abot kamay lang, at sa napakaliit na halaga. Pangalawang bahagi, ang sira o depektibong fuel pump. Narito ang isang problemang hindi alam ng maraming motorista hanggang sa sila ay tumirik, ang fuel pump. Makinig kayong mabuti dahil napakahalaga ng bahaging ito. Tinitiyak nito na natatanggap ng makina ang kailangan nito sa tamang oras at may tamang presyon. Kapag pumalya ito, buong sistema ang babagsak. Ang fuel pump ang responsable sa paghahatid ng gasolina mula sa tangke papunta sa mga injector. Ngunit hindi lang basta paghahatid ang tungkulin nito, kailangan itong gawin ito na may tuloy-tuloy, eksakto at matatag na presyon. Kung ang presyong ito ay bumaba kahit kaunti lang sa inirerekomendang halaga, naroon na agad ang problema. Hindi sapat ang natatanggap na gasolina ng injection rail at nagsisimula ng magkaaberya ang makina. Sa paakyat, lalo ng kritikal ang pagbaba ng presyon na ito. Mas kailangan ng makina ng lakas, mas mataas na torque, mas maraming gasolina at mas mabilis na tugon. Kung hindi makasabay ang bomba, nagkakaroon ng matinding kakulangan sa enerhiya ang makina. Ito ay maihahambing sa pagtakbo ng matindi nang walang anumang lakas na magagamit. Nagsisimula ng magkaaberya ang sasakyan, nanginginig at kung mahaba ang paakyat, maaaring tuluyang tumigil. Mag-ingat, hindi palaging biglaan at lubos ang pagkasira ng mga bomba.
Diyan mismo nakatago ang panganib. May ilang bomba na gumagana sa limitadong kapasidad. Hindi sila tuluyang sira, ngunit hindi na rin sila gumagana ng maayos. Nagbibigay sila ng hindi sapat na presyo ng paiba-iba, minsan tama, minsan mas mababa sa katanggap-tanggap na antas. Sa patag na daan, maaaring hindi ito halata, ngunit sa paakyat, lumalabas ang kahinaan. Pinipiga ang silinyador, tumataas ang RPM ng makina, pero hindi umaabot ang tunay na lakas ng tulak. Maraming ingay, kaunti ang bisa. Paano matutukoy ang problema? Nagiging mas mahirap ang pag-start, lalo na kapag malamig ang makina. Sa pag-arangkada, pumupugak ang makina. Pagkailangan ng hatak tulad ng pag-overtake o paakyat, humihina ito. Sa matitinding kaso, namamatay ang makina na parang umaangal kapag pinipilit mo. Parang normal lang sa simula, pero kapag pinwersa mo ang makina, bigla itong namamatay. Ang pinakakaraniwang pagkakamali ay agad sisihin ang mga injector, sensor o filter. Maaaring may sira nga ang mga bahaging ito, pero kadalasan ang problema ay nasa bomba na hindi na nagbibigay ng tamang presyon at naaapektuhan ang buong sistema. Kung may pagdududa, ang tamang paraan ay magsagawa ng fuel pressure test. Ikakabit ang manometer sa rail at susukatin ang presyong ibinibigay. Bawat makina ay may kanya-kanyang reference value. Kung mas mababa ang sukat, kahit kaunti lang, may tiyak na sira. Minsan, hindi ang bomba mismo ang problema, kundi ang pressure regulator na maaari ring masira o mag-leak. Pero kung maayos ang lahat ng ibang bahagi, ang bomba pa rin ang pangunahing pinaghihinalaan. At tandaan na ang palagiang pagmamaneho na halos walang laman ang tangke ay nakakasira agad sa bomba. Sa katunayan, ang mismong gasolina ang nagpapalamig dito. Ang sobrang mababang antas ay naglalantad sa bomba sa paulit-ulit na sobrang pag-init na nagdudulot ng hindi matatag na presyon, isang ugong na maririnig mula sa loob ng sasakyan at mas mabilis na pagkasira. Solusyon: kung sira na ang bomba, wala nang ibang pagpipilian. Kailangan itong palitan gamit ang dekalidad na piyesa at hindi generic na bahagi na maaaring agad masira. Pinag-uusapan natin ang puso ng sistema ng supply ng gasolina. Huwag magtipid sa bahaging ito at tandaan na kung walang tuloy-tuloy na presyon, hindi makakamit ang tamang performance at direktang nagdudulot ito ng pagkadismaya, panganib at hindi nagagamit ng buo ang makina lalo na sa paakyat. Ikatlong elemento, ang mga baradong injector. Kapag pinag-uusapan ng lakas, kahusayan at bilis ng tugon ng makina, ang mga injector ay pangunahing bahagi. Ang kanilang misyon ay i-spray ang gasolina ng may lubos na katumpakan sa loob ng combustion chamber. Hindi lang basta pagbuhos ng gasolina ito, kundi ang pagpasok nito sa tamang oras, eksaktong dami, may tamang presyon at kontroladong pagkalat. Ano ang nangyayari kapag ang mga injector ay marumi o bahagyang barado? Nawawala ang katumpakang ito at kapag nangyari iyon, hindi na tumatakbo ang makina sa kinakailangang kondisyon. Ang unang palatandaan ay ang pagbagsak ng lakas na lalo pang nararamdaman sa mga sitwasyong nangangailangan ng matinding effort tulad ng paakyat. Ang baradong injector ay hindi na nakakagawa ng pinong ulap ng gasolina, kundi nagbubuga na lang ng hindi pantay o hindi na sapat ang ini-inject. Dahil dito, hindi nababalanse ang hangin at gasolina sa silindro. Hindi maayos ang combustion, kaya nagdudulot ito ng panghihina, panginginig, misfire o pagtigil ng makina. Sa maraming kaso, ang mga injector ay hindi ganap na barado, kundi bahagyang marumi lang na sapat para maapektuhan ang takbo ng makina nang hindi agad halata ang problema. Ngunit kapag pinilit na ang makina, lalo na sa paakyat, doon na mararamdaman ang hindi balanse. Wala na itong sapat na material para makagawa ng combustion. Pinipindot mo ang silinyador pero hindi tumutugon ang makina dahil mali ang halo sa silindro. At kapag pumalya ang isang silindro, buong makina ang naaapektuhan. Paano malalaman kung barado ang isang injector? Huwag ninyong hintayin na umilaw ang check engine na ilaw. Madalas, masyadong banayad ang sira para maglabas ng code, pero may ilang palatandaan na maaaring magpa-alerto sa inyo kung magbibigay pansin kayo. Mas malakas ang panginginig ng makina kaysa dati, lalo na kapag malamig o naka-idle. Nakakaramdam kayo ng pagputol-putol sa pagbilis, lalo na sa mababang gear o paakyat. Lumalakas ang konsumo kahit pareho ang pagmamaneho. Mahirap paandarin ang makina at humihina ang hatak nito. Kung nararanasan ito at maayos naman ang air filter at fuel pump, dapat nang suriin ang mga injector. Para linisin ang mga ito, ang pinaka-epektibong paraan ay ultrasonic cleaning gamit ang test bench. Ang mga injector ay tinatanggal, inilalagay sa isang espesyal na kagamitan, at nililinis sa loob gamit ang ultrasonic at mga partikular na likido na nag-aalis ng mga deposito ng karbon at mga natirang sirang gasolina.
Isa pang option ay ang paglilinis sa closed circuit ng direkta sa sistema nang hindi tinatanggal gamit ang mga propesyonal na kalidad ng additives. Hindi ito kasing epektibo ng ultrasonic, ngunit maaaring sapat na ito sa mga banayad na kaso. Kung magpapatuloy ang problema pagkatapos ng paglilinis, huwag isantabi ang posibilidad ng panloob na sira sa isa o higit pang injector. Minsan hindi lang basta marumi ang injector, maaaring may depekto ang electromagnet na kumukontrol sa pagbukas nito. Sa ganitong kaso, hindi maiiwasan ang pagpapalit. Ang isang injector na may sira ay hindi lang nagpapababa ng lakas ng makina, nagdudulot din ito ng pagtaas ng emissions, pag-ipon ng mga deposito sa depollution system, mas matinding pagod sa makina, at sa kalaunan, posibleng pinsala sa mga piston o balbula dahil sa hindi regular na pagsabog. Kaya huwag balewalain ang problemang ito. Huling paalala, ang paggamit ng mababang kalidad ng gasolina, kontaminado o may mapaminsalang mga additive ay lubos na nagpapabilis ng pagbabara ng mga injektor. Laging magpakarga ng gasolina sa mga kagalang-galang na istasyon at regular na gumamit ng angkop na mga preventive additive. Mas makakatipid ka rito kaysa sa maagang pagpapalit ng mga piyesa. Ikaapat na elemento, ang mga spark plug na luma o may sira. Maaring may dekalidad na gasolina ang iyong makina, malinis na mga injector at optimal na daloy ng hangin. Ngunit kung walang sapat na kislap, walang magaganap na pagsunog. Ganun lang kasimple iyon. At ang kislap na ito, alam nyo na, ay tungkulin ng mga spark plug. Maliit man sila, totoo, ngunit talagang hindi mapapalitan. Ang maayos na spark plug ay naglalabas ng malakas na kislap sa tamang oras. Sinusunog nito ang hangin at gasolina para magpasabog at itulak ang piston pababa na nagiging galaw. Bawat silindro ay kailangan ng kislap para gumana. Kung pumalya ang isa, masisira ang balanse nito. Bakit nasisira o pumapalya ang mga spark plug? Maraming dahilan. Matagal na paggamit, pag-ipon ng carbon, hindi kumpletong pagkasunog, pagpasok ng langis sa silindro, o simpleng paglagpas sa inirerekomendang schedule ng maintenance. Kahit mukhang maayos ang mga ito sa labas, maaari na silang may sira sa loob, pagod na sa init, may mga elektrodang nauupos, o kahit may maliliit na bitak sa ceramic. At heto ang mahalagang punto. Hindi kailangang tuluyang sira ang isang spark plug para magdulot ng pagkawala ng lakas. Ang isang mahina o humihinang spark plug ay sapat na para hindi makapagbigay ng buong kontribusyon ang isang silindro. Magsisimula ng umandar ng hindi pantay ang makina na lalo mong mapapansin sa mga sitwasyong nangangailangan ng matinding lakas, tulad ng paakyat habang biglang nagpapabilis o kapag mabigat ang sakay ng sasakyan. Malinaw at direktang sintomas. Mas malakas ang pag-vibrate ng makina kaysa dati, lalo na kapag naka-idle. Makakaramdam ka ng bahagyang pag-uga kapag umaarangkada. Mas mabagal ang pag-start, lalo na kapag malamig ang makina. Kapansin-pansing tumataas ang konsumo ng gasolina. Minsan, umiilaw ang check engine light bilang senyales ng misfire. Kadalasan, mararamdaman mong hindi na normal ang takbo ng sasakyan at hindi na ito gaya ng dati. Sa patag, nakakaraos pa ito, pero kapag kailangan ng lakas, lalo na sa paakyat, di ito tumutugon kahit magsilinyador ka. Maingay ang makina pero walang hatak. Ano ang madalas gawin ng maraming driver sa ganitong sitwasyon? Sinisisi nila ang transmission, clutch o bomba, pero hindi nila tinitingnan ang mga spark plug. Isa itong seryosong pagkakamali. Hindi dapat hintayin na mahirapan ka munang magpaandar bago palitan ang mga spark plug. Bahagi ito ng preventive maintenance ayon sa rekomendasyon ng manufacturer. Sa pangkalahatan, kada 20,000 hanggang 40,000 kilometer ang palit ng copper spark plugs at 100,000 kilometers yun naman para sa mga iridium o platinum. Ngunit bukod sa kilometrahe, mahalagang suriin ang kanilang kondisyon sa unang senyalis pa lang ng pagkawala ng lakas ng makina. Isang mahalagang punto, hindi lahat ng spark plug ay akma sa lahat ng makina. Ang mga spark plug na ikinabit ng hindi isinasaalang-alang ang heat range, tamang agwat ng mga electrode o ang pagiging tugma sa ignition system ay direktang nagdudulot ng problema. Ang paggamit ng hindi angkop na spark plug ay maaaring magdulot ng hindi kumpletong pagsunog ng gasolina, pre-ignition, misfire at maging ng pinsala sa mga piston o balbula. Mahalaga ring tiyakin na ang agwat sa pagitan ng mga electrode ay tama ang pagkakaayos. Kahit na maraming spark plug ang nakapreset na mula sa pabrika, hindi nito ginagarantiyahan ang perpektong pagiging tugma sa iyong makina. Kung ang kislap ay nangyari ng masyadong malayo o masyadong malapit sa tamang punto, nababawasan ang bisa nito. Huwag mo ring kalimutan ang mga kable o ignition coil kung ang iyong sasakyan ay mayroon nito. Ang mahina na kislap ay hindi laging nagmumula sa spark plug mismo, kundi sa sistemang nagbibigay ng kuryente rito.
Ang mga lumang sira o kalawangin na mga kable o isang ignition coil na may tagas ng boltahe ay nagdudulot ng parehong resulta. Mahinang kislap, hindi maayos na pagsunog ng gasolina at nabawas ang lakas. Sa madaling sabi, kung pakiramdam mo ay hindi na umaakyat ng kasing epektibo ang iyong sasakyan gaya ng dati, suriin mo ang iyong mga spark plug. Ang pagpapalit ng mga ito ay hindi malaking gastos at ang epekto sa performance ay agad-agad. Ang bagong spark plug na tama ang pagkakalibrate at akma sa iyong makina ay maaring magbalik ng sigla na akala mo'y tuluyan ng nawala. Ikalimang elemento, ang sira o depektibong airflow sensor at lambda sensor. Sa mga modernong sasakyan, hindi na ang makina lang ang namamahala sa mga parameter ng operasyon nito. Umaasa ito sa isang elektronikong sistema ng pamamahala, ang engine control unit, na tuloy-tuloy na binibigyang kahulugan ng datos mula sa iba't ibang sensor upang iakma sa real-time ang dami ng ini-inject na gasolina, timing ng pag-apoy, boost pressure kung kinakailangan, at marami pang ibang salik. Sa hanay ng mga datos na ito, dalawang sensor ang may mahalagang papel para sa eksaktong timpla. Tumpak na sinusukat ng mass airflow sensor ang dami ng hangin na pumapasok sa makina. Ang lambda sensor naman ay sumusuri sa dami ng oxygen sa mga usok ng tambutso upang ipakita kung masyadong mayaman ang pagsunog. Ibig sabihin, sobra ang gasolina o masyadong mahirap na kulang sa gasolina. Magkasabay na gumagana ang dalawang sensor na ito upang matiyak na laging balanse ang timpla ng hangin at gasolina. Ipinapaalam ng mass airflow sensor sa control unit kung gaano karaming gasolina ang dapat i-inject. Tinitiyak ng lambda sensor kung epektibo ang timpla. Pagkatapos, isinasagawa ng control unit ang mga kinakailangang pagsasaayos. Lahat ng ito ay nangyayari sa loob ng isang kisap mata. Libu-libong beses bawat minuto habang nagmamaneho. Ano ang mangyayari kung ang mass airflow sensor ay marumi o sira? Gumagana ang sensor sa pinainit na filament na sumusukat sa init habang dumadaan ang hangin. Kapag nadumihan ang filament ng alikabok o langis, magbibigay ito ng maling sukat. Maliit ang nasusukat na hangin kaya babawasan ng control unit ang gasolina. Resulta, isang mahirap na halo, mahina ang makina, nanginginig at hindi agad tumutugon. Eksaktong ito ang dapat iwasan kapag paakyat. At tandaan, walang ilaw ng error na kinakailangang iilaw. Hindi palaging itinuturing ng control unit ito bilang isang seryosong depekto dahil gumagana pa rin ang sensor kahit na hindi eksakto. Mapapansin lang na ang sasakyan ay unti-unting nawawalan ng lakas, lalo na sa mga sitwasyong nangangailangan ng mas mataas na performance. Tungkol naman sa lambda sensor, iba ang lohika nito, ngunit kasing halaga rin. Matatagpuan ito sa exhaust manifold o malapit sa pollution control system depende sa configuration at sinusukat nito ang dami ng hindi nagamit na oxygen sa mga usok ng tambutso. Ang mga impormasyong ito ay nagbibigay daan sa control unit na ayusin ang timpla upang makamit ang epektibong pagsunog habang sumusunod sa emission standards. Ang isang lambda sensor na luma na, kontaminado, o bumabagal ang response time ay nagsisimulang magpadala ng huli o maling datos. Ang control unit ay nawawala sa ayos, nagsisimulang gumana ang makina sa labas ng mga optimal na parameter nito na nagre-resulta sa pagkawala ng lakas, labis na konsumo at maging sa pagkasira ng sistema ng depollution dahil sa sobrang rich na timpla. Dapat nating tandaan na ang mga sensor na ito ay may limitadong buhay at hindi ito walang hanggan. Ang airflow sensor ay umaabot ng 100,000 kilometers kung malinis pero madalas itong masira ng mas maaga. Ang lambda sensor naman ay tumatagal ng 80-160 km sa ideal na lagay. Sa realidad, ang maruming gasolina, sunog na langis o mga residue ay nagpapabilis sa pagkasira nito. Anong mga sintomas ang sinyalis ng sira sa mga sensor na ito? Mahinang pagbilis na parang hindi tumutugon ang sasakyan kahit na pinipindot ang pedal. Mga pag-uga o hindi pantay na takbo kapag nagpapalit ng gear o kapag nangangailangan ng dagdag na lakas. Mataas na konsumo ng gasolina nang walang malinaw na dahilan, hindi pantay na idle, minsan may kasamang panginginig at pakiramdam na hindi na kasing lakas ng dati ang sasakyan. At sa ilang mga kaso, umiilaw ang check engine na ilaw na may mga code na tumutukoy sa mga particular na sensor na ito. Pinakamadaling paraan para ma-diagnose ang mga problemang ito ay ang paggamit ng scanner, ngunit magkakaiba ang kakayahan ng mga ito. Kailangan mo ng isa na kayang magbasa ng mga halaga sa real-time at hindi lang mga error code. Halimbawa, nagbibigay daan ito upang suriin kung tumutugon ang mass airflow sensor sa mga pagbabago ng throttle o kung tama ang pagbabago ng boltahe ng lambda sensor. Kung gusto mong kumilos agad ng hindi gumagamit ng electronic diagnostic, magsimula sa paglilinis ng mass airflow sensor.
Gumamit ng espesyal na panlinis para sa ganitong uri ng sensor at huwag gumamit ng mga multipurpose o generic na degreaser. Huwag hawakan ng filament gamit ang mga daliri, huwag kuskusin at huwag hipan gamit ang compressed air. I-spray, hayaang matuyo at muling ikabit. Minsan, sapat na ito upang agad na maibalik ang tugon ng makina. Para naman sa lambda sensor, walang paraan para linisin ito. Kung ito ay luma na o nagpapakita ng mga palatandaan ng pagiging mabagal, kailangan na itong palitan. Siguraduhin gumamit ng sensor na compatible sa inyong sasakyan. May mga universal na sensor na nangangailangan ng pag-aangkop ng konektor, ngunit kung maaari, piliin ang orihinal na reference. Huwag baliwalain ang puntong ito. Ang maling basa ng sensor ay pumipigil sa tamang timpla ng makina. Sa huli, bubulag-bulagan itong manghuhula ng sariling parameter. Sa ganitong kondisyon, imposibleng makuha ang ganda ng performance o husay sa pagtakbo. Pang-anim, baradong katalisador. Ang katalisador ay mahalagang bahagi ng exhaust system. Ang tungkulin nito ay bawasan ang mga polusyon na emisyon at hindi para pagandahin ang performance. Ngunit kapag ito ay nabara, literal nitong pinuputol ang lakas ng makina. Paano ito gumagana? Sinasala nito ang mga tira ng pagkasunog bago lumabas, pero kalaunan ay napupuno ito. Bumubara rito ang mga deposito ng karbon, langis at hindi nasunog na gasolina. Kapag ito ay barado, hindi na makakalabas ang mga usok ng tambutso sa kinakailangang bilis. Resulta, hirap huminga ang makina. Kapag hindi na ilabas ang usok, hindi makakapasok ang hangin. At kung walang hangin, walang lakas. Sa patag na kalsada, hindi ito laging napapansin. Pero kapag paakyat, parang may hinihila kang hindi nakikitang bigat. Umuugong ang makina pero wala talagang tulak. Nabibitin ito. Karaniwang sintomas, bigla ang pagbagsak ng lakas, hindi pantay ang menor, pag-init ng makina, matapang na amoy ng hindi nasunog na gasolina sa tambutso at sa ilang kaso, namamatay ang makina. Ang baradong katalisador ay hindi madaling linisin at kung ito ay nasira na ang istruktura, kailangan na itong palitan. May ilan na sinusubukang tanggalin ito, ngunit ang gawaing ito ay hindi lamang ilegal sa maraming lugar. Maaari rin nitong maapektuhan ang mga sensor at makasama sa pangkalahatang performance. Kung mapansin mong tuloy-tuloy ang pagkawala ng lakas kahit maayos ang lahat ng iba pa, ipa-inspeksyon mo ang iyong exhaust system. Maaaring kumpirmahin ng back pressure test o thermal analysis kung hinaharangan ng katalisador ang daloy ng mga gas. Ikapitong elemento, ang worn-out na clutch. Sa mga sasakyang may manual transmission, ang clutch ang nag-uugnay ng direkta sa makina at sa gearbox. Kapag bago pa, naipapasa nito ang buong lakas ng walang pagkawala. Ngunit kapag ito ay nauubos na, nagsisimula itong dumulas at ang bahagi ng lakas ay nawawala bilang init dahil sa friction. Paano mo ito mapapansin? Pag-apak sa silinyador, tataas ang RPM pero hindi bibilis ang sasakyan dahil hindi maayos ang pagpasa ng lakas sa gulong. Mas halata ito paakyat kung kailan kailangan ng torque pero hindi na ito kaya ng clutch. Iba pang mga palatandaan ay kinabibilangan ng mas mataas na punto ng pagdulas kaysa dati, mabagal na tugon kapag nagpapalit ng gear, amoy sunog pagkatapos ng paakyat, at hirap sa maayos na pagpapalit ng mga gear. Ang isang sirang clutch ay hindi na maaaring ayusin. Habang ginagamit, mas mabilis itong masisira. Sa pinakamabuti, bababa ang performance. Sa pinakamalala, maaari kang tumirik. Ang tanging solusyon ay palitan ang buong clutch kit kasama ang disc, plato at bearing. Ikawalong bahagi, ang sira o may depektong automatic transmission. Sa mga sasakyang may automatic transmission, kung magkaroon ng aberya ang transmission, mapapansin mo ang pagkawala ng lakas, lalo na kapag kinakailangan ito, partikular kapag paakyat. Siya ang nagpapasya kung kailan magpapalit ng gear at pagpaparami ng torque. Kapag hindi ito maayos, sisira ang sistema. Sanhi nito ang sirang langis, baradong solenoid, tagas sa torque converter, sirang speed sensor o pagkasira ng mga piyesa. Ang pinakakaraniwang sintomas ay ang pakiramdam na parang naiiwan ang sasakyan sa isang gear nang walang malinaw na dahilan. Napapansin din ang pagkaantala sa pagitan ng pag-apak sa silinyador at ng tugon ng sasakyan. Minsan, may nararamdamang biglang pag-uga kapag nagpapalit ng gear o ayaw mag-downshift ng transmission kapag paakyat. Umiikot ang makina pero hindi natatanggap ng mga gulong ang inaasahang lakas. Bukod pa rito, kung ang transmission fluid ay luma
kontaminado o kulang sa dami, nawawalan ng hydraulic pressure ang buong sistema na siyang nakakaapekto sa katumpakan at kalidad ng pagpapalit ng gear. Ang pag-diagnose ng isang automatic transmission ay hindi simpleng gawain at kadalasang nangangailangan ng tulong ng isang profesional na may kagamitan para basahin ang datos mula sa control unit ng transmission. Ngunit kung ang inyong sasakyang automatiko ay nawawalan ng lakas kapag paakyat, huwag balewalain ito. Ang pagbaliwala sa transmission na dumudulas ay magastos ayusin. Minsan, sapat na ang pagpalit lang ng transmission fluid. Minsan naman, kailangang palitan ng solenoid. Ngunit kung hindi agad maaaksyonan, maaaring mauwi ito sa kumpletong pagkukumpuni ng transmission.